Sa ating mga kababayan, tapos ng eleksyon, tahimik, walang pagano na gulo. Pero medyo ito yata yung pinakamahirap na trabaho na napasukan ko. Ang hiningi ko lang siguro pasensya. Yung mga baka mataas ang expectation natin, medyo humingi lang ako ng apology in advance kung hindi natin mapangatawanan lahat ng mga hinaing natin. But rest assured na ang gagawin natin ay naayon sa yung kung ano yung immediate requirements at saka yung kasama na rin yung long-term solutions. Pinag-aralan namin itong problema natin dito at sa tingin ko kaya natin basta pagtulong-tulungan natin. Importante rito yung teamwork, pangunawa sa isa't isa, medyo sakripisyo at pag nagsama-sama tayo magagawa natin lahat. Ngayon ako naman ay talaga hindi politician. So, habang ginagawa natin ito, umpisahan ko ito, yung para sa ating probinsya, lalawigan, pagka nakaayos na yan, ihanda, sabay din nating ihahanda yung mga susunod na leader na mas bata. Matanda na ako, senior citizen, so kailangan naman ipasa natin. There must be a cycle. Para dapat ko na cycle na ibig sabihin na from turnover from the senior citizen to the junior. Magagaling itong mga ito eh. At kailangan lang natin ito ay siguro bigyan sila ng direction. May paunawa sa kanila kung ano yung nandyan sa ibaba, kung anong kayang gawin. Dahil lang kung ano natin, ang inaalala ko rito kasi iba yung pananaw natin na tayo mga matatanda kaysa sa pananaw ng mga bata. Kasi tayo ng bata, hindi tayo nagkaroon ng pribilehiyo na sumakay sa kotse, etc. Kaya alam natin hirap. Itong mga bago ngayon, kailangan siguro konting orientation pa. Paul, ano hong mensahe nyo kay President-elect Noynoy? Because right now, we know he is monitoring this program. Well, I'd like to congratulate my good friend, Noynoy. You deserve it. The people deserve your presidency. I know that you work hard for it. Please don't fail our countrymen. Ang ano lang dito siguro, kung ako yung unsolicited advice ko, please listen to good advices, not to the bad ones.